Biktima ng cross-border human trafficking ang mga tulad ni Claire. At tila lumalala pa ang problemang ito dahil sa tumataas na demand sa surrogacy sa buong mundo. Sa 2032, tinatayang aabot sa $129 billion ang global surrogacy market. Katumbas yan ng mahigit 7 trillion pesos. Noong December 2024, 13 Pilipinang surrogate moms ang dineport mula Cambodia. May bit-bit na sanggol ang ilan. Ang iba naman, nagdadalang tao. Ano na kayang nangyari sa kanila? Isa si Melody sa mga pinauwi. Kapapanganak lang niya nitong Marso. Parang ang hirap, parang hindi ako makapaniwala na ganun pala mangyayari. Online na recruit si Melody. Natukso raw siya sa alok na mahigit ₱250,000 para maging surrogate mother sa Thailand. Pero hindi ipinaliwanag sa kanya ang magiging proseso. Yung ahente niyo ba, Pilipina rin? English po siya makipag-usap sa amin. Hindi po siya nag-chat ng Tagalog, English po. Hindi ko din siya ma-trace na kung Pilipina ka ba kasi nga hindi rin na siya nakausap through video call. Through chat lang po talaga kami. Nagsimulang magduda si Melody nang papuntahin siya ng hulo-sulo ng kanyang recruiter. Hindi ko alam na yan pala yung tawag, backdoor pala yan. Hindi ko kasi first time kasi mag-travel, ganun. Ano yung mga bansa na dinaanan mo para makarating ng Thailand? Una yung Malaysia, tapos nag-Brunei, nag-exit ako ng Singapore, tapos Thailand. Saan kayo dumaan? Sa bundok. Bundok talaga? Bundok talaga siya. Walang bahay, ganun. So lahat ng mga instructions sa'yo sa chat na? Opo. Wow. Ang lakas ng loob mo ah. Opo. Sinunod ko lang po yung kada instruction niya. Sabihin ko na nandito na ako sa ganito. Tapos sabihin sa akin na sige maghintay ka. Kukontakin ko may ganun. May kontakin siyang tao. Escort. Kukunin ako doon. Sa Thailand, isinali ng embryo kay Melody. Pero pagkatapos nito, habang buntis, inilipat naman siya ng Cambodia. Isang bansa kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang surrogacy. Doon na sila nahuli. Tinulungan ba kayo nung nag-recruit sa inyo? Wala na po. Wala na? Wala na. Simula nung nalaman niya na nahuli kami, hindi na rin po siya nagparamdam sa amin. Nakatanggap ng konting tulong pinansyal si Melody mula sa gobyerno. Pero ubos na raw ito. Ngayon, isang bagong buhay ang umaasa sa kanya. Wala din naman pong kasalanan yung bata. Para ganun. Yan rin po alam po anong nangyari. Ganun. Kaya, ayun po, isip ko po na alagaan ko na lang po siya. Nakapanlulumo ang karanasan ng mga biktima ng human trafficking gaya ni Melody. Pero dito sa Pilipinas, nakababahala na ang surrogacy, hindi nasasakop ng mga malinaw na alituntunin.